Ayan po. So, praise God. Hallelujah. Ayan po. Tayo po ay nasa mid-year na. Di ba? So, may mga mid-year bonus na ba dyan? Ay, tapos na ba yung mga ano? May mga mid-year sale, di ba? Pero ngayon po ay mid-year Sunday. Kumbaga ba, ito po yung ating, kumbaga diba sa New Year, unang Sunday. Ito na yung kalagitnaan ng taon. Unang Sunday ng kalagitnaan ng taon. Bakit mahalaga? Kasi nga po, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, it's very important for us to receive a word from the Lord sa kalahati ng taon. Bakit? Start the year, di ba? Pag simula ng taon, excited tayo kasi inisip natin, bagong taon na. May pagkakataon akong maiayos, di ba? Yung mga gusto ko ayos sa buhay ko last year. So ngayong bagong taon, gagawin ko to. Pero along the year, lalo na pagkalagitnaan, dun tayo nawawalan ng minsan motivation o parang gana. Parang ano na nangyari sa mga pinano mo nung unang buwan ng taong 2025. So nasa kalagitnaan ka na, pero we need a fresh word again from the Lord para we keep going and that we will finish this year 2025 strong. Amen? Stronger. Ayan, dahil na-accomplish yung mga nais ng Panginoon sa ating lahat. Kaya po, nag-pray ako kay Lord, ano bang mensahe para sa kalagitnaan ng taon. So gusto ko lang po ngayon na i-open up natin yung mga spiritual eyes natin, pa-open natin Holy Spirit, and even yung ating mga imagination. What if, di ba? Pag sabi what if, ano kaya, di ba? What if ganito? So kaya po, ngayong oras na ito, dahil nga tayo ay nasa month ng July, and July is the 7th month magating sa ating calendar, and we declare it as a month of perfection. And sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng word before ako tumayo. And tatlong salita yung binigay sa akin ng Panginoon for this month. When we say month of perfection, the Lord will perfect those things concerning our lives. May mga bagay na pinagpe-pray tayo, may mga bagay na nais tayong pinapaayos sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, ayusin niya tayo. Or sa area na to, panghawakan natin this month is a month of perfection. Also, a month of progression. Yung narinig ko sabi ni Lord. When you say progression, may progress na gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Sino naniniwala? Amen. Di ba? We'll continually move from one level to another. May progress, may improvement na gagawin si Lord sa ating buhay. And also, I heard the word acceleration. Magiging mabilis ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Yung mga nag-aantay ng promotion, darating na yan. Di ba? Tagal mo nang inaantay yung gantong prayer. Di ba? Increase, darating na yan. In Jesus' name, for this month of July, we declare it is a month of perfection, progression, and acceleration. So yung parang pakiramdam mo na may na-improve ba sa akin? Para ang stagnant ng pakiramdam mo. Pero in Jesus' name, magkakaroon ng progress yan for this month of July. And di lang basta progression, but acceleration. Ipapabilisin ni Lord ang mga bagay-bagay sa ating buhay. So before I proceed, sige po, tayo po munang lahat ay manalangin. Pwede bang taas lang natin yung kamay natin? And bawat isa sa atin, isipin nyo ngayong oras na to, lalagyanan ka. Gaano ka kalaking lalagyanan? Hindi sa physical lang. Ayan, pero in spiritual, gaano mo ino-open ngayon ang puso mo, ang buhay mo, ang sarili mo to receive from the Lord this morning. Kung gaano kalaki yung lalagyanan mo, sabi ni Lord, inimit ka niya sa level ng hunger mo sa Kanya. So kung halimbawa, gutom na gutom ka, ang laki ng pinggan mo. Ang laking bandihado. Ganun yung gusto mong makain. Pero kung masyado ka lang, okay lang, kung ano-ano lang, ang dala mo lang, platito. But I tell you, kung gaano kalaki yung lalagyanan mo ngayong umagang ito, yung space na ibibigay mo kay Holy Spirit, yun yung i-fill up niya sa buhay mo. So just right now, let's receive from the Lord this morning. Let's pray. Father God Almighty, Lord, we come to you this morning in the mighty name of Jesus. Father, I pray, Lord, na patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan sa oras na to. Blessed Holy Spirit, we welcome you in our lives. Lord, nilalakihan po namin yung capacity
Lord, nilalakihan namin yung expectation namin sa'yo. Nilalakihan namin, Lord, yung space, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. We want all of you, Lord, and none of us, Panginoon. Kaya nagpapakumbaba kami sa'yo sa umagang ito, humingi ng mercy and grace mo. Father, I pray in the name of Jesus, this is come, Lord, and fill each and every one. I pray, Lord, we receive today, Lord, yung mensahe, Panginoon, na ibababa mo sa umagang ito. I'm praying, Lord, i-clear mo, Panginoon, ang isipan ng mga anak mo. I-clear mo, Panginoon, na may mga gumugulo sa mga damdamin. In Jesus' name, I decree and declare, even, Lord, in their physical bodies, Lord. Right now, Lord, those who needs healing, I decree and declare your healing touch, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, as that hands, Lord, yung mga kamay, Panginoon, ay nakataas sa'yo. I pray, Lord, for the infilling of the Holy Spirit, Lord. Let that Lord, yung malaking pitchel mula sa langit, Panginoon, Lord, na binubuhos mo, Panginoon, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon, fill each and every one right now, in the mighty name of Jesus, that water, Lord, that refreshing water coming from the rivers, there, Lord, river of life, Panginoon, Lord, sa kalangitan. I pray, Lord, it will flow to each and every one and bring healing, Lord, to that body right now in the mighty name of Jesus. Even, Lord, body, soul, and spirit, heart and mind, in the mighty name of Jesus, Lord. We freely receive your word this morning, Panginoon, that by faith in the name of Jesus, lahat kami, Lord, babaan mo ng wisdom mo, knowledge, understanding, Lord, discernment. And Lord, I pray, gamitin mo ang lingkod mo, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. Holy Spirit, live through us, Lord. Ikaw mangusap sa buhay ng bawat isa. And we give you praise, glory, and honor. Lord, iba yung mga nasa live, natagpuin mo sila, Lord, the same tangible presence of God manifested in this place ay maranasan din, Lord, even through the lens of the camera. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So what if po, nasa kalahati na tayo ng taon, pero the remaining 6 months of the year is not yet over. Diba? Hindi pa po tapos. Kaya itong taong 2025, what if lang? For the next 6 months, ito na yung time mo as the year of your renewal. So, 4 na hour po ito na ibibigay ko sa inyo. Yan. So, for the next 6 months, what if? Ito na yung time ng renewal na inaantay mo. Time of, sabi nga, anong oras daw? What time is it? Time to renew. So, alam niyo po, sa early church, actually yung verse na binasa natin kanina sa Acts 4, patungkol po ito, di ba? If you can remember, nung nag-preach po ako nung June 1, ang tinapik ko po sa inyo is about sa Pentecost. Di ba po? Dahil yun nga yung eksaktong time, in the calendar din ng Hudyo, and yun po yung oras ng Pentecost. And so, ang early church po ay privileged na experience na yung 2 great beginnings. The first one po ay yung day of Pentecost. Kung saan nga nangaral si Peter, and right then and then, 3,000 na souls ang naligtas at na-add sa church. So, kaya alam niyo po, napakaganda when we experience the power of Pentecost, diba? So, yung plugging to the power of Pentecost, yung topic natin last time. And, pag si Holy Spirit kasi yung kumilos, ang bilis ng multiplication. Dumadami agad. Amen? Yes. Bakit? Kasi, hindi ikaw yung nagpipreach. Diba? Gumagamit ka lang, binubuksan mo lang yung bibig mo para magamit yung buhay mo. Pero si Holy Spirit yung nagtatouch ng mga tao. At kaya, ang bilis ng conversion. Ibig sabihin, ang bilis ng paglapit nila kay Lord at ang bilis ng pagdami. Imagine si Peter, isang preach lang, 3,000 ang lumapit. Diba? So, kung bawa daw, si Tito Arnel, nag-preach sa NHA, 3,000. Diba? Lahat na dun sa Alabang Terminal, lahat ng mga tricycle driver tumanggap kay Lord. Diba? Ganun kumilos sa Holy Spirit. Amen. Amen. Diba? Kaya po, ano yung nangyari sa kanila nung nare-receive nila yung kapangyarihan coming from the Holy Spirit, 3,000 na ligtas. Pero after lang po nun, as a short time later, sa chapter 4, so from chapter 2, nagkaroon po ulit ng great time of renewal. Ito ulit, sa upper room ulit sila, so nag-gather sila, at 5,000 naman. Sabi dyan, when 5,000 more were saved and added to that number. So kaya po, habang nagpupuri sila ulit,
nagkaroon ulit ng, hindi naman ito yung another Pentecost, but of course, so sa Holy Spirit, but they were touched, diba? Na-touch sila, na-feel sila ng Holy Spirit, at nagkaroon ulit ng another kaligtasan. Nagkaroon ng mga taong tumanggap ulit sa Panginoon. Kaya po, by faith in Jesus' name, ang declaration natin sa bawat isa, na etong year na to, sabi dyan, what if this the year when God moves in power in your life and allows you to see a new beginning? So isipin nyo lang, what if etong next 6 months, gagawa si Lord ng something new sa buhay mo? Di ba? What if eto na yung year o eto na yung 6 months na i-redeem ka na ng Panginoon? When you say redeem, di ba? Dati ka nakasanla, tapos inubos ka. But of course, redemption, yung blood ni Jesus. But there's also something na when you say redeem, di ba? So, may mga, ito na yung taon by faith, di ba? Pinangahawakan natin na magkaroon din ng kaligtasan yung mga loved ones natin. Sabi siya, if you will come to Him, He will not turn you away, but will save your soul. Sabi sa 1:6-7, ang lahat ng taong binibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Hindi ko itataboy ang lumalapit sa akin. So, another redemption din na hinihiling natin kay Lord, di ba? Kung may mga nangyari sa iyo in the past, may mga nangyaring shame, accusation, now is the year of redemption. I-redeem ka ng Panginoon mula sa mga shame, mula sa mga nangyari in the past, mga pain. It can be by faith, di ba? This will be the year that the Lord will redeem you. Pangalawa, this will be for the next 6 months that the Lord will restore you. Sino naniniwala? Mag-amen. Yan, di ba? So, kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, mag-amen. Okay po? Ayan, mag-amen tayo para magising yung katabi natin. Ayan po. That the Lord will restore us. So sabi nga, this might even be the day. Hindi lang for the next 6 months pa. Even ngayong araw lang na to, kaya ka-restore ni Lord. Amen, diba? At sabi nga dyan, if you will come to Him, confess your sins. Ayan. And be restored into a right relationship or right fellowship with Jesus Christ. Sabi po sa John 1:9, 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, ngayong oras na to, di ba? Sa mga nangangailangan ng restoration, piling mo, ang layo mo na kay Lord. Piling mo pa, nagpe-pray ka, Lord, narinig mo pa ba ako? Pero sa oras na to, di ba? Kung meron ka nakakahadlang kasi sa relasyon mo sa Panginoon, kasalanan. Di ba? Nothing can separate us from the love of God. Pero bakit nararamdaman natin parang ang layo ni Lord? Dahil sa kasalanan. But today is the day that you can confess, di ba? Hindi natin tawad sa Panginoon, ano mga kasalanan at ma-restore ka back sa relationship, sa fellowship sa Panginoon. Even for the next 6 months, this time, God will renew you. Sino gusto ng renewal? Amen, di ba? Yung old fire, di ba? Mababalik yung passion mo for yung pagsabi, di ba, term natin, passion for the Son of God, yung matinding pagmamahal kay Lord, and compassion, sabi niyo nga, passion for Jesus, and compassion for the lost. Yun, yung pagmamahal mo kay Lord, at pagmahal na mahal mo si Lord, di ba yung cross, more, vertical, pagmahal na mahal mo si Lord, ano mangyayari? Di ba, naramdaman mo yung pagmamahal niya, lalabas yun. Magiging horizontal, mamahalin mo rin yung kapwa mo. Kaya this will be the time, di ba, na parang, kung, I believe, kung may mga tao nandito ngayon nanonood sa live, kilala mo yung dating ikaw nung una mong nakilala si Lord. Di ba, sabi nga, kung tayo lang daw talaga, lagi natin naaalalahanin yung unang araw na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Yung in love ka kay Lord, di ba? Yung sayang-saya ka na parang, gabi, baka makasalanan ko, pero tinanggap ko ng Panginoon. Pero kasi along the way, may pagkakataon na pwede kang manlamig. Di ba? Kagaya nga sa mga relationship, di ba? Pero nakakabilib, di ba? Yung mga antagal na, pero taga-inlove na inlove pa rin sila sa isa't isa. Pero alam mo yun, di ba? Hindi naman,
tawag doon, lahat ng marriage. Sabi nga, pag daw nakakita ka ng mag-asawa, 50 years, magkasama pa rin, di ba? Lagi mong isipin, ano kaya yung mga dinaanan nila, di ba? Especially pagdating sa babae nga daw, ilang beses kaya niya pinatawad yung asawa niya. Di ba? Kasi syempre, di ba, maraming pagkakataon sa mga relationship, di naman yung smooth lang eh. May mga pagkakataon na, nag-aaway, yung mga parang, sabi nga, di ba, hindi naman daw talaga araw-araw pagkagising daw ng mag-asawa. Pag tinignan mo, mahal na mahal mo. Hindi daw talaga, awan ko hindi mo kasi nag-asawa. Pero sabi hindi naman daw araw-araw talaga, parang, alam mo yun, di ba? Kasi nga, sa mga kabataan nga daw ngayon, ando-jeje, di ba? Parang, pag pa lang, syempre, di ba magkasama sa bahay di ba? Kumaga parang, konting lang, miss na miss mo. Pero sa mga, pag mag-asawa na talaga, hindi naman kayo araw-araw nagsasabihan ng mga, doon, yung mga, ganun, di ba? Pero, kaya nga, di ba, mahalaga rin sa mga mag-asawa po, kaya attend kayo ng couples fellowship, di ba? Na meron kayong time na kayo lang, di ba? Yung nasasariwa ba, yung mga nakaraan, para ma-renew yung pagmamahalan lalo. Kasi may mga pagkakataon na nagda-die now din, di ba? Parang lumalamig ba? Di ba? Kaya kailangan apuyan ulit. Di ba? So, ganun din sa Panginoon. Di ba? May time na pag tinignan mo yung sarili mo, noon ikaw, unang nakilala mo si Lord at ngayon. Diba? Gaano ka na kalayo ba? Praise God. Kung ikaw, malapit na malapit pa rin kay Lord, praise God. Pero if there's someone here today, sa mga nanonood din, kilala mo yung sarili mo kung sino ka dati. Alam mo yung dating uhaw na uhaw ka kay Lord, todo basa ka ng Bible, diba? Grabe yung gusto mo pagpupuri, grabe yung gusto mo magpagamit kay Lord. Pero ngayon, alam mo rin sa sarili mo, hindi ka pa nakakabalik. Pero by faith in Jesus' name, diba? For the next 6 months, even today, the Lord can renew you. Renew you. Diba? Sabi dyan, sa Revelation, ano dapat gawin? Revelation 2:5, alalahanin nyo kung gaano kayo nanamblay. Yan. So, diba? Alam natin yan, pag nanamblay na, ang cold na niya. Diba? Ganon. Alam natin yan, pag ang cold natin kay Lord. Alam din ni Lord. Alalahanin niyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati niyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo, kukunin ko yung ilawan. So, huwag natin hayaan na kunin ng Lord yung ilaw natin, di ba? So, anong dapat gawin? 4 na R. Pag ito, 3 R equals renewal. Remember, repent, repeat. Alalahanin mo, ano yung unang beses, yung unang time mahal na mahal ko si Lord. And then, makita mo, ayun, layo ko na. Diba? Dati, excited ka magbasa ng Bible. Ngayon, yung Bible mo, wala, dinadaan-daanan mo na lang. Diba? Dati, excited ka, aga-aga mo sa church. Ngayon, kalahati na ng service bago dumating. Diba? O dati, yung aga-aga mo, excited ka talaga pumunta sa church. Diba? Yung iba naman, talagang buong araw sa church dati. Pero ngayon, after, wala pang benediction, gusto na umuwi. So yung mga ganun ba, alam mo yan, sarili mo. And kaya nga lalo po ako, sa mga kabataan, wala silang maidahilan. Kasi alam ko talaga, nakita ko sila kung gaano sila ka-on fire. Kaya kitang-kita ko rin, pag nagdadahilan na. Ay, ganyan-ganyan. Ay, dati, against all odds di ba? So kaya alam mo yan, sarili mo. Pero yun nga, remember, alalahanin mo, repent, repeat. Ulitin mo lang. Ulitin mo lang ulit yung pagdisimulang ginawa mo noon. Kahit little by little, step by step. At ang kasunod niyan, renewal na. Amen. Ayan po. Then, pang-apat na po, this will be the time that God refocuses you. Sabihin, maibalik ulit yung focus mo. Kasi kaya tayo nawawala talaga, di ba? Nalala si Peter, di ba? Sabi niya, Jesus, kung ikaw yan, sabi mo, lumakad ako kasi nakita niya si Jesus, di ba? So, nag-step out of the boat siya, di ba? Tapos, habang nakatingin siya kay Jesus, ano nangyari? Nakakapag-lakad siya. Pero, nung biglang humangin, diba, may wave, ano nangyari sa kanya? Napatingin siya saan? Tita Rosita. Saan napatingin si Peter? Lumingon, nakita niya yung mga
alon. Di ba? Kaya ano nangyari kay Peter, Tita Rosita? Lumubog. O, galing Tita Rosita, di ba? Bible scholar yan eh. Lumubog. Ano ibig sabihin? Nawala kasi yung focus. Di ba? So, kaya tayo po, kung may mga tao dito for the, first year ng taon, first half ng taon, medyo nawala ka sa focus. Na-focus ka sa anong mga bagay. Nawala yung focus mo kay Lord. Nawala yung focus sa paglilingkod mo. Ngayong oras na to, mga kapatid, this could be the time that God will refocus you. Sino gusto mag-focus kay Lord? Yes! Amen, di ba? Dapat single lang yung focus natin. Di ba? Ang hirap. Meron ba kayo nakitang dalawang tinitigdan? Try nyo nga, tingin kayo dito, saka dito. Ang hirap, di kaya. Di ba? So, dapat talaga, kagaya nga ng kabayo, kaya nilalagyan ng tapete, di ba? O yung ano niya, para isa lang, yung nakikita niya. Di ba? At ayan po, nais ng Panginoon, by faith in Jesus' name, for the next 6 months, tayo lahat ay magpo-focus lang kay Lord. Amen po ba mga kapatid? Di ba? Gusto natin magkaroon tayo ng renewal. Di ba? Ito po, focus tayo ulit sa Panginoon. That we will focus again our vision. Di ba? And we will see the person who really matters. Di ba? We will fix our eyes. Ayan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ito rin pong month ng July, sa calendar naman ng mga Hudyo, is the month of Tammuz. It means po month of vision. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, watch what you watch. Ay sabihin nyo, bantayan mo yung mga pinapanood mo. Bakit? Dahil, tandaan nyo po, sabihin nyo nga, outlook determines outcome. Kung anong tinitignan mo, yun ang magiging direction mo. Kaya napakahalaga, bantayan mo. Ano yung mga dumadaan sa feed mo? Ano yung dumadaan sa mata mo? Kasi i-feed yan yung isipan mo. Di ba, like sasabi, kung anong nasa isip mo, pupunta sa puso mo. Kung anong nasa puso mo, sabihin mo, pag nasabi mo na yan, yan na yung magiging direction ng buhay mo. But because what you confess, it will manifest. You will possess. It will manifest. Kaya po, sa nagsimula rin sa mga nakita mo. Kaya sa iwan sa katabi mo, bantayan mo ang mga pinapanood mo. Ano-ano yan. Tignan niyo po, bakit ang daming dramatic, di ba? Kakanood mo yan ng, ayan, di ba? Nood ng mga teleserye tungkol sa mga kabit-kabit. Kaya pag uwi ng asawa, sino ba? Maamoy nga ng ano yan? Puro mga paranoid na, di ba? Overthink na, nalit lang ng konti. Kakapanood mo nung drama, di ba? Di ba? Marami naman mga kabataan, hindi ka naman talaga in love. Puro mga napapanood mo, puro mga ganon. Parang gusto mo na rin, di ba? Kaya marami mga wala talaga sa focus. Minsan naman, alam niyo po, kaya rin yung pornography, matindi yan. Kasi po yung pornography, nag-retain talaga yan. And it really takes a deliverance para maalis yan. Kaya yung mga pag nanonood ng mga porno, hindi makafocus yan. Mapapansin mo yung isang tao, pag di makafocus, huwag mo naman di-judge agad Di makafocus, huwag nagpo-porno. Pero marami daw ganon. Hindi talaga makafocus kasi addicted na sila. Gusto nila manood ulit. Anong bagong scandal? Anong bagong mga, di ba, mga ganyan. So kaya po, ingat din. Kaya nga di ba, sa mga bata, diba, ang sinasabi ng mga pedya, huwag nyo rin ibabad yung mga bata sa social media. Kasi kaya nga po marami naging HD, ang tawag din yung sa bata, yung parang bang autism sila, parang ang dami, parang hindi nakapag-focus, di ba? Kasi nga, at the early age, pinapanood na. Kasi yung nakita natin sa screen, ang bibilis, di ba? Yung facing yan. So dapat talaga, mga magulang, siyempre naiintindihan ko naman yung mga magulang minsan, walang magawa, nood na lang muna kayo, dyan na tumatahimik di ba? Pero yun nga po, talagang kailangan bantayan din natin yung mga napapanood ng mga bata. Kasi, yun nga, kung ano nakikita, yun ang magiging outlook, di ba? Outcome ng kanilang buhay. So tayo po, dapat kayo focus kay Jesus. Diba? Fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Pangalawa po, what if
For the next 6 months, ito na yung oras mo. Year of rejoicing. Sino mag-i-aim? Sino gusto ng rejoicing? Diba? We declare this the season of laughter. Diba? Pag sabi season of laughter, yung mga imposible, naging posible. Diba? Parang tatawa ka. Diba? Kasi, wow! Diba? Parang hindi mo akalain na bibigay ni Lord sa iyo ganong bagay. Hindi mo akalain, diba? Pero kagaya nga ng pangalang Isaac, diba? Na it means laughter. Diba si Sarah natawa, paano magkakaanak, tanda na niya. Pero binigay ni Lord. By faith in Jesus' name, what if is the time of rejoicing? Diba? Sabi nga po dito, ito, paano? O, ito, iyan ako sa iyo, babasahin ko lang. Paano kung ito na yung taon, for the next 6 months, nasagutin na ni Lord yung matagal mo ng pinapanalangin? Paano ka magpupuri kay Lord? Parang hindi kayo masaya. Masaya ba kayo kung ito na yung masagutin ni Lord? Diba? What if? Ito na yung oras, diba? Sagutin na ni Lord yung matagal mo ng prayer. Ha? Paano kung yung ilan sa atin dito, di ba? May mga matagal na tayong dinadala ba? Mga pasanin ba? Pero, kaya mga tao, sitwasyon sa buhay. Pero, ito na yung oras. Niaalis na ni Lord yun, di ba? Yung mga matagal mo nang inaasam-asam na matanggap, mararanasan mo na. O ito na yung buwan, ito na yung, sabi ilan na yung buwan. Ay, may ilan sa atin pala na ilang buwan na. O ilang taon na pinagpipray yung bagay na to. O may pinagpipray kang tao. Pero what if for the next 6 months, o makilala mo na yung God's will mo. Diba? Diba? What if, diba? O kami rin, in Jesus' name, diba? Diba? Kaya, year of rejoicing, season of laughter, diba? Paano ko ito na yung taon? Nasagutin na ni Lord ang lahat ng panalangin mo. Yung panalangin pa ulit-ulit mong iniiyak. At bigyan ka ni Lord ng only God can testimony. Amen. Eh, mga nag-amen, makakatanggap na yan. Yan. Kasi, ibig kasi sabihin ng amen, di ba? Nag-agree ka. Nire-receive mo na yon. Kaya, mag-amen tayo. Paano kung ito na yung year, for the next 6 months, nang suddenly mo and finally, sinagot na ni Lord. Finally, sinagot ka na. Ay, hindi pala. Huwag mo na, bata ka pa, Jay. Ayan. So, suddenly and finally. Di ba ang sarap ng gano'n? Yung biglang dumating na. Uy, grabe. Tapos finally naman, finally, ito na. Ito na yung tagad na. Finally, nasa church na. Di ba? Finally, Lord, makalipat na kami. Di ba? In Jesus' name. Di ba? At yung mga suddenly, nagkaroon tayong L300. Di ba? O, di ba? Mga ganyan. So, kaya po, year of rejoicing, season of laughter, na Lord, we believe, kayang gawin ng Panginoon. Kaya ba yan? Kaya bang gawin ni Lord yan? Sige, basahin natin yung mga verse na to. Sabi sa Isaiah 65:24, bago pa sila manalangin o habang, wow, ito yung masaya, bago pa manalangin, habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Ayan. Diba? Yung hindi ka pa tapos mag-pray, kailangan mo lang, nakita mo, yung rep mo, pagkabukas mo, puro tubig na lahat. Diba? Tapos sabi mo, Lord, in Jesus' name, magkakaroon na to. Kumatok na agad sa pintuan mo. May dalang grocery yung anak ni Tita Neng. Yan na. Diba? Amen. Praise God. Diba? Lord, nagpe-pray pa lang ako, di ba tapos yung prayer ko, ay nakagad yung sagot. Diba? Amen? Yaman, kaya natin yung faith nyo, faith ng mga bawat isa. Sasagutin na tayo ni Lord, bago pa lang tayo, di pa natapos yung prayer mo, di ba? Habang nagpe-pray ka pa lang, andyan na yung answer. Sabi sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin. Ang sabi ni Lord, sasagutin kita. At ipapahayag sa iyo ang kahanga-hanga. Sino gusto ng kahanga-hanga? At may ihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Diba? I-unfold ni Lord yan sa bawat tumatawag sa Kanya. Kaya talaga mag-pray tayo, diba? Libre naman mag-pray eh. Diba? Kung mali kayo ka nakikipag-usap, sabi ni Lord, ako kausapin mo. Ang sabi ni Lord, tumawag ka, diba? Yan nga yung turo ni Bishop, kung may Rescue 911, may Jeremiah 3:3:3.
Yan, sa mga Christian, di ba? Tawag tayo kay Lord. Sasagutin niya tayo. Ito, Marcos 11:24. Kaya tandaan ninyo. Sabi mo, tandaan ninyo. Yan, anumang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, ano pong sabi? Manampalataya kayong natanggap na ninyo. At ano mangyayari daw? Matatanggap ninyo. Yan. If you believe, you will receive. Diba? Kaya receive lang tayo. Amen, Lord, I believe. By faith, I believe. I receive. Ayan. So, kung may faith ka na matatanggap mo yon, matatanggap mo nga. Actually, ang kasabi nyo, no, manampalataya, natanggap na ninyo. Diba? So, kung nagpipray ka pa lang, Lord, by faith, in Jesus' name, Lord. Si Ate Sharon, weekly yan. Prayer niya, yung anak niyang si JM, makasama dito sa church. Sabi ko, Lord, grant mo naman to bago matapos tong taon. Diba ang sarap, yung habang nagpe-pray ka, kiniklaim mo na, naiisip mo na, nai-imagine mo na. O may lugar kang gustong puntahan, naiisip mo na, andun ka na habang nagpe-pray ka. At anong sabi? Matatanggap mo na. Diba? So, ito na po. By faith, bago matapos ang taong 2025. Ano daw? Ito yung pwede maganap. Maayos ang puso ng mga anak mo kay Lord. Kung may mga nagpipray dito, may mga prodigals tayo, o may mga anak ka, na Lord, maging maayos siya sa'yo. Yung relasyon niya sa'yo. By faith in Jesus' name this year, gagawin ni Lord yan. Makakilala na si Mr. o si Mrs. kay Jesus. May mga nagpipray na Lord, yung amen ka Tita Rosita, masama Tito Merlito dito, in Jesus' name. Shout out, Tito Merlito. Di ba? Makakilala na talaga, Lord, itong taon na to, hindi ako mapayag, Lord. Makasama ko na dito yung asawa, di ba? O yung pamilya, anak, di ba? By faith in Jesus' name. Year of rejoicing tayo. Ano ba? Magtagumpay sa mga spiritual battles, yung mga battles na kinakarap ko. But Lord, I know, victorious kami, di ba? Sabi nga kayo sa kanta, the battle is the Lord's and the victory is ours. So, umayos na yung finances, di ba? So, maripray ito, Lord, by faith, second half ng year. Hindi na, Lord, yung parang, ang hirap ng finances. Itong half na to. In Jesus' name, we declare financial rest, financial stability. Payaman ng payaman na tayo. In Jesus' name. Mag-amen kayo. Di ba? Lord, papayamahan mo rin family church, mga members. In Jesus' name. Sa finances, di ba? Amen, amen. Lahat ng hahawakan mo, mag-prosper. Lahat sisimulan mong negosyo, magbumunga, di ba? Talagang papatok, di ba? In Jesus' name. So, ito rin po, gumaling yung kalusugan, di ba? Kung may pray ng kailangan ng healing right now, receive that healing, di ba? In Jesus' name. And we will walk in divine health. In Jesus' name. Hindi po, pag-pray niyo po yun, no? We will walk in divine health. Pag sabi divine health, di ka magkakasakit. Diba? Lord, in Jesus' name, for the next 6 months, ako magkakasakit. In Jesus' name. Hindi ako naggastos sa gamot. In Jesus' name. Diba? Dahil you will walk in divine health. Ayan, marirestore ang marriage. Yan. Kung may mga on the rocks ba yung marriage, kung may mga problema sa marriage, by faith, in Jesus' name, magkakaroon ng restoration at masasagot na yung matagal mo ng panalangin. So, maaari itong taong to. Diba? Kaya huwag kang susuko. Ano sabi siya? Walk by faith. Maniwala ka kay Lord at sa mga promises niya, magtiwala sa Kanya para sa lahat ng kailangan mo. Pangatlo po, what if this is the year of revival? Yung gusto ng revival, diba? Oh, we ask for more. Diba? Revive us again. So, alam niyo po, sabi dyan, nung hinanap ng early church ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon, tinugon sila ng Diyos at napusto sila ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nagkaroon ng revival that time, di ba? At kumilos si Lord sa kalagitnaan nila at sila mismo, pati lahat ng ginagawa nila ay nabago para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito po, paano mo malalaman ang revival, nagkaroon ng revival talaga? Revival ba yung parang sumisigaw tayo? Revival ba yung nanginginig ako? Ano ba yung revival talaga? Paano mo nasabi? Paano natin masasabi na isang tao nakaranas ng revival? Ito po yun. Una, sabi siya, no? Real revival is a time when profound changes takes place in the house of God. May nagpagbabago sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang talagang na-revive, may nabago. So ito daw po, when there is real revival, una, there is power in worship. Amen po yan. Amen. Sino na nakakaranas na may power na yung pag-worship mo? Amen. Dati ganito ka lang mag-worship, nasa babang baba. Diba? Babang baba. Kasi nahiya ka pa eh.
Pero nung na-touch ka na ni Holy Spirit, tumaas na bigla. Di ba? Di ba? Dati, pag hindi ka pa makakapalakpak. Pero nung tinouch ka ni Lord, tumatalon-talon ka na. And by faith, soon, makakasayaw na talaga tayo. Di ba? Hindi na siksikan. Di ba? Kita na talagang... Diba? Malapit na, Lord. Ipat na kami. Yan, makakapag-tamborin na talaga, makakapag-banner na. Hallelujah, Lord. Diba? So, kaya, by faith, ayan po. So, we can see there's power in worship. But of course, habang nandito pa, di ba, nakita natin, may power sa pag-worship. Diba? Yung pag kumilos, si Holy Spirit sa ating kalagitnaan, when there's a revival, there is power in worship. Sabi siya, no? Pagkatapos nilang manalangin, nayanig. Diba? Naranasan mo ba yung pag nag-praise and worship tayo? Parang yumayanig yung lugar. Sino nakakaranas? Diba? Anong pinin mo na yayanig ka, diba? Diba? Kasi present si Lord yan. Nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Diba? Kasi may wind of the Spirit. Ayan po. So, praise God, yung all-night prayer meeting. Ako po, iniimbitahan namin kayo, mag-all-night din kayo. Grabe yung tindi ng presence si Lord. Kasi, nandito lang kayo just to pray eh. Parang wala tayong ibang agenda. Parang, pray na kayo. Gusto ko lang katagpuin yung presence ni Lord. And talagang, hindi ka talaga tawag doon, pag sinik mo talaga si Lord, grabe talaga yung presence niya na mararanasan natin. So, sabi dito, ano daw mangyayari? Yung power in worship, magiging matapang at makapangyarihan ng pangangaral. Mararamdaman sa church ang presensya ng Diyos na bumabasag ng puso at bumabago ng buhay. So, naranasan niyo ba yung habang nagpupuri sa Panginoon, parang binabasag yung matigas mong puso? Yung nakaranas nun? Diba? Praise God. Eh, sabi dyan, binabago, diba? Mabago yung buhay. Hindi na mauuwi sa walang altar call. Pupunuin ito ng mga pusong handang magpakumbaba at magsuko kay Lord. So, isa rin po talaga sa nami-miss ko na yung altar call. Literal. Pero doon makakapag-altar call na tayo. Amen! Hallelujah! Diba? But of course, naman sa mga upuan natin, ano ba naman nag-altar call tayo within our hearts kay Lord. Pangalawa po, na nangyayari, malang mo, may real revival, pag may zeal in service. Ay, ito rin po ha. Sabi dyan, silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu. So pag sabi pong zeal, ito yung mangyayari. Sige, pakibasa nga to. Basahin natin. Next. 1, 2, 3, go. Ng panibagong sigla ang mga anak ng Diyos na, sabi natin sigla. Yan, yung talaga na-revive, nagkaroon ng sigla. Diba? Sa kunya, parang nun, ang tamlay mo na ayaw mo na maglingkod. Pero pag na-revive ka, totoong na-revive, may panibagong sigla ka ulit na maglingkod. Next, 1, 2, 3, go! Hindi na kailangan magpasasama ako pilitin. Musunod sila kikilos. Pakiulit na po, 1, 2, 3, go. Hindi na kailangan magpasasama ako pilitin. Musunod sila kikilos. Yan, dyan talaga yung ko, totoong na-revive yung mga tao. Hindi na kailangan ng pampakiusapan. Sige na, simba ka. Diba? Sige na naman, please, mag-outreach ka na. Sige na naman. Totoong na-revive, hindi na kailangan pang pakiusapan. O pilitin. Bakit? Kusang loob. Amen. Nag-uunahan. Pastora, sino ako na mag-pray? Uy, ako nag-pray lagi. Ako na mag-pray dito. Diba? Ganon, dapat. O kaya pag may tayo, yan, hindi pa tayo ng church. So, marami tayong gastos na naman, diba? Hindi na, parang away na po, magbigay na po kayo. Please, magtagsamang kayo. Diba? Hindi na ganon. Kundi pag na-revive talaga, magkano ba yung pagpapalipat ng aircon natin? Diba? Ganyan. Diba? Usapan, diba? Mas wala magkano pa kulang sa panglipat natin dyan. Diba? May mga ganon. O, pastor, palis na nga sa pantry. Kahit kada buwan pa yan. Diba? Yaman. Diba? Nakatingin ba kayo ng pesto ni Ate Sharon? No? Social Ayan, diba? Yung na-revive, ganado yan, kusang loob. Diba? Hindi na tayo sa music team, hindi na, uy, ako na nagligpit kanina, ikaw naman ngayon, diba? Kundi lahat ganado, ano ba maniligpitin dyan? Ano ba mabawalisin dyan, diba? Ganun dapat. Kaya Lord, yun ang revival na inantay namin, Lord. Hindi na pipilitin pang gisingin pag umaga. Uy, huwag maaga naman kayo sa shop, di ba? Kasi gaganap kayo.
Wala nang ganon. Kasi may kusang loob. Amen po! God loves us, di ba? Sabi siya, ang paglilingkod nila ay gagawin nila mula sa tunay na pagmamahal nila kay Jesus. Lord, by faith, revival, still in service, Lord. Wala nang pilitan, wala nang pakiusapan. Di ba? Bakit? Kusang kikilos. Kasi mo sa katayo mo, magkusa na tayo. Magkusa na tayo. Di ba? Bakit? Kasi tunay, di ba? Yung paglilingkod natin, galing sa tunay na pagmamahal kay Jesus. So, mawa, di ba, hindi na ulit pa na papaalalahanan. Kundi tayo na may papaalala sa iba. Di ba? Kasi tayo revive tayo. Di ba? Hindi mo na kailangang ipalo para magsisimba na talaga ako. Di ba? Naalala ko si Ate Shirley praise God. Si Ate Shirley, Shirley ba? Cheryl, ano ba? Cheryl, ayan, si Ate Cheryl. Talagang sabi niya, basta mag-isimba na ako lagi. Diba? Hindi na kailangan ipalo, simba ka naman, diba? Talaga nandyan siya mula, no? Praise God. So, sino the blood and spirit of Jesus, diba? So, ganyan po yung nagagawa. Pag tinatch ka, na-revive ka talaga, tinatch ka ni Holy Spirit, andyan ka lagi. Diba? So, by faith in Jesus' name, ayan. So, pangatlo po, ito, totoo, pag na may revival, ito nangyari, unity in the church. Praise God, and we are experiencing that. Ano sabi dyan? Nagkaisa ang mananampalataya sa damdamin at isipan. So ano daw po yan? Paano malalaman sa church pag may revival talaga? Ito daw yan. Sa church, ang pagpapatawad at pagkakaayos ng relasyon ay magiging normal na. Wow. Amen po. Amen. Yung nag-awal na yung nakaraan, pero na-revive kasi kayo parehas, so na kayo agad, di ba? Nag-aaway pero mamaya makita yung pa, meron pa ako nilagay dyan sa last na. Sabi dyan, normal na lang magpatawad. Normal ba sa atin yan? Amen! Di ba? Mabilis tayong magpatawad, di ba? Quick to repent, quick to forgive, quick to move on. Ayan. At, ano daw, magkakaroon ng revival ng pagmamahalan. At dahil doon, maranasan natin yung kaparehong attitude at kapangyarihan na nakita sa early church. Ibig sabihin, yung pagkakaisaan doon sa bawat isa, di ba? So, yan po ang ginagawa ng revival, nagkakaroon ng unity. So, by faith, di ba, normal lang sa atin. Di ba, syempre, hindi naman tayo perfect pa. Human, sabi nga, di ba, basta tao ka, may mga magkakainisan pa rin kayo. Tao kayo Kahit sa mga mag-asawa, di ba, hindi naman araw-araw, good mo, di ba, yung sabi nga ng mga ibang daw nila, lagi daw nangaasar yung asawa, di ba? Di ba? Mahal na mahal mo yan, pero hindi una nangaasar sa'yo, di ba? Ganon, di ba? Pero, pag na-revive ka, when you are filled with the Spirit, lagi kang madali magpatawad. At yung pagkakaayos ng relasyon, normal na. Ayan po. So, number 4 po, there is mutual concern among the membership. Ayan. So, ito, basahin natin. 1, 3, go. Itunuring ng bawat isa na ang kanilang ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa Ayan po. Ako po, nagpapasalamat ako kay Lord, especially sa breakfast pantry natin. Nakakatuwa lang kasi yun, di ba? Parang may mga tao na willing sila. Siyempre, own the sources mo yun. Yung pantry po natin, hindi po yan galing sa budget sa church. So, yung luncheon natin, from the yield, from the young pro, and from the church. So, nag-ano yan. So, yun din, nananawagan kami, kung kami sa likod. Kasi what if 200 na yung members natin? Ganyan daw po kaliit yung pinggan natin. Diba? Pero ano dapat solusyon doon? Mas marami magbigay para magpakain. Amen. Diba? Hindi liliit yung plato, kundi dadami yung pagkain. Bakit? Madami yung magbibigay. Diba? Amen po. Diba? Dapat din ang faith natin, level up tayo. Diba? Hindi yung dumami na kaya ang liliit na ng plato. Diba? Hindi, marami na kasi nagbibigay lalo. Yeah, it all you can na, may pa-catering. Diba? May pa-catering doon. Dami siguro mag-isip lagi sa atin. Diba? Na parang yun po, maganda doon, diba? Na parang nakakatuwa yung breakfast pantry nga natin. Kasi nakita mo doon, diba, nagluluto yung mga tao, tapos napapakain sila. Own resources. Pero bakit po? Kasi when you are revived, when you are filled with the Spirit, concerned ka Marami pupunta sa church, hindi pa kumakain talaga ng breakfast. Siyempre talagang maaga maaga sila.
So, kaya nakakatuwa po yung ganung part. And I believe, di ba, yung mga binibigay natin, pinapakain natin, i-harvest natin yan. So, hindi naman tayo after doon, pero ganun si Lord eh. Di ba? Yung law of giving, when you give, it will come back to you. Kaya po, ang ganda, kung ang bawat isa, hindi mo ituturi yung meron ka, nasa iyo lang yun, kundi para sa lahat. Diba? Share mo yung meron ka. Sabi dito, ayan po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Sa church, hindi ka lang basta makikita, mapapansin ka. Yun. Sabi mo nga sa katabi ko, hindi lang kita nakikita. Napapansin kita. Diba? So, magpansinan tayo. Diba? Shalom. Hindi mo lang basta nakita yung tao. Diba? Masaya tayo, nakikita yung bawat isa. Ayan. So, ano yung nakakatuwa lang, i-ano ko lang, napan ko lang po kasi yung mga testimony ng mga tiga-Katihan. Alam yung sinasabi nga nila, sabi ni Ate Weng, na yung pagpunta nga daw dito sa church, talagang na-feel nila yung welcome. Diba? Kaya ang ganda po, kaya bumabalik yung mga tao kasi na-feel nila yung welcome ng bawat isa. Diba? Nararamdaman nila na dito, belong sila. Hindi lang sila basta nakikita, napapansin ka, nararamdaman mo na may mga nagmamalasakit. So, yung sabi natin lang, di ba? Ngayon may mga napag-o-open na ako na nararamdaman ko, ayan. Kasi may nakikinig, may nagmamalasakit. Amen po. Amen. Ganyan ang church pag may revival. Diba? Kaya ganito tayo lagi in Jesus' name. Diba po, sabi dyan, magiging natural na lang ang tumulong. Wow! Magbigay at maglingkod ng bukal sa puso. Hindi dahil kailangan, kundi dahil nagmamahalan tayo bilang pamilya ni Kristo. Pamilya. Si Karen. Shoutout na sa Isabela sila Karen at si Beth. Ayan po. So kaya po tayo family church, di ba? And by faith, mag-manifest na tayo yung pamilya talaga. Ano yun? Natural na lang sa ating tumulong. Di ba? Natural na lang magbigay. Ang taon may nangangailangan. Ano yung niya? Tahimik ng taong to. Nakita mo parang niche okay. Sabi mo siya, di ba? You carefully, you pray for them. And isa nga po sa pinagpe-pray ko rin, na mangyari talaga sa atin, bawat isa sa atin mag-flow into prophetic. Pag sa prophetic po, we hear from the Holy Spirit, ano yung word ni Lord to someone. Like for example po, alam niyo po sa mundo ngayon, di ba, tayo ay namumuhay na napakadaming basher sa mundo. Di ba? Tingnan mo lang social media, mas maraming comment yung negative, di ba? Magtingin ka, yung mga, kahit nga may accomplishment na yung tao, mababasa ko pa rin negative eh. Pero alam niyo po, by faith, tayo mga Christian, because we have the Holy Spirit, or filled with the Spirit of God, gagamitin ka ni Lord to prophesy. Sabihin, pag-assign prophecy kasi, to strengthen, to comfort, to encourage. So kaya prophetic word, yung nasayin mo sa taong to, makakapagpalakas sa kanya. Mako-comfort siya, ma-encourage siya. So di ba yan po yung prayer ko sa ating lahat, na parang pag may pinag-pray tayong tao, after natin ipag-pray, di ba naramdaman niya yung presence ni Lord. Narinig niya yung mensahe ni Lord, pinag-pray siya. Di ba? Na, Lord, touch mo ako. Tapos, lumapit ka sa kanya, pinag-pray mo siya. Sabi ni Lord, ito, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Di ba? Yung mga ganong part na-feel niya, kinausap siya ng Panginoon. So, paano mangyayari po yun when we are intimate with the Holy Spirit? Na marinig natin yung tinig niya for other people din. Amen po. Amen. Yan. So, ayan po yung pag may revival, revival, ganyan nangyayari. And last po, love will be the foundation and the result of all we do. Yan, kaya sabi na nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Sabi po dito, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ang pag-ibig ang nagtuturo sa atin maging maunawain sa iba. Mas mahalaga ang tao kaysa sa mga bagay o away. Amen? Amen! Diba? Ano ba dyan? Ang pag-ibig ni Kristo ang dahilan kung bakit kayo nagkakabate at nagkakaisa. Diba? So yun nga, diba? Hindi maiwasan, nagkakainisan minsan, diba? Nagkakagirian, diba? Pero dahil filled tayo with the Holy Spirit, magbabati kayo agad. Diba? Magbabati, magkakaisa. Kaya, mas mahalaga pa rin yung tao kaysa sa bagay o away. By faith, mga kapatid, at yun nga, yung pag-ibig ni Lord, yung tutulungan kanya, maunawaan yung iba. Tuturuan kanya. Diba? Kaya, yun yung isang prayer ko, Lord, turuan mo kami laging magpatawad, turuan mo kami maunawaan yung iba, diba? Na, pag may mga taong laging galit, may ulo,
Di ba? Kasi sabayan mo siya, pag pray mo, Lord, bakit kaya siya laging galit? Diba? It can be, maybe na-battle siya, di ba? In her heart, o may mga struggles. Na kaysa awayin mo, Lord, thank you, di ba? Pag revive ka, tutulungan ka ni Holy Spirit, maunawaan yung mga tao. Amen? Ayan po. And last na po, what if this is the year of reaching? Diba? For the next 6 months, by faith. Kaya yun din po yung prayer natin. Tingin ko dun sa lugar natin bago, kasya mga 150 to 200 by faith. Diba? So, hindi na kulang na yung monoblock natin. And syempre mga kapatid, pag lumipat tayo doon, ang faith natin, pupunuin din ni Lord yun. Diba? So, kaya paano pupunuin? Kailangan lahat tayo mag-reach out. Diba? So, kaya po yung kamay natin, diba? Bakit tayo, diba? I have 2 hands, the left and the right, diba? Yung isang kamay nakahawak kay Lord, yung isang kamay para saan? Mag-reach out, diba? Nang iba, dadalhin natin sa Panginoon. Sabi po dito, Acts 4:33, with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. So pag may great power, when the Holy Spirit, di ba, nag-move, pagkasama natin lagi sa Holy Spirit, may great power, anong equals nun? May great favor. Amen. Di ba? Kaya nagkaroon sila ng grace bawat sa kanila, natanggap nila yon. May favor sila sa mga tao na sa paligid nila. Kasi they have the Holy Spirit eh. Sabi nito, Tagalogin natin, patuloy ang paggawa ng mga apostol ng kamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Yesus ay talagang nabuhay muli. Di ba? Alam niyo po yung pag nag-pray tayo ng taong may sakit at gumaling yan, nagiging patunay na buhay yung Diyos na ating tinatawagan. Amen. Kaya alam niyo po, ini-encourage ko po yung bawat isa. Naniniwala ba tayo kay Jesus? Amen. Anong sabi sa Mark, di ba? When we believe in Jesus, these signs will follow us. Ano yung mga signs na magpapalaw sa naniniwala kay Jesus? Sabi ka pag naniwala kay Lord, you'll speak with new tongues. Kaya di ba, nakapag-pray in tongues tayo, nakapag-speak tayo in tongues, di ba, yung heavenly language. Sabi ka we can cast out demons. Ito po yung isang gusto ko matutunan nilang bawat isa. Na tayo po, binigyan tayo ng authority. Sabi niyo, authority. Binigyan tayo ng pangalan, di ba? Authority sa pangalan ni Jesus, yung dugo niya, we have the Holy Spirit. Pero tayo yung tawag na rebuke. Yung rebuke, di ba, dahil nga nasa iyo si Jesus, ay iniwala ka sa Kanya, kaya mong palayasin yung mga masamang spirito. Kaya, masama yung pakiramdam mo, hindi mo na kailangan, although may mga naman, pwede matawag mo yung mga magpa-pray ka, pero kahit ikaw mismo, when you believe in Jesus, pwede mo pag-pray, ano yung mga naramdaman mo, di ba? Pwede mo i-deliverance sa sarili mo. Pero bago ka mag-deliverance, ano una, diba? Submit to God. Make sure okay yung relationship mo kay Lord. Resist the devil, diba? Submit to God muna, resist the devil, and He will flee from you. So yung mga, ayan, nakita mo sa bahay nyo, parang agal na namin walang, kaya ikaw, wallet mo. Agal na nito nilalagyan ng tao Okay, no? Ano dapat, anong gagawin mo? In Jesus' name, demonyong spirito ng kahirapan, kawalan, lumayas ka sa wallet na to, Jesus' name. Ganon. Dapat marunong tayo mag-review. Diba? Huwag yun ang inaayang, binubugbog ka ng kaaway. Huwag kang pumayag. May authority ka sa pangalan ni Jesus. Diba? Sakit ng ulo, lumayas ka in Jesus' name. Get out, lumayas ka sa katawan ko. O, yung mga sakit-sakit, di ba? I rebuke you out, lumayas ka, come out in Jesus' name. Yun, ganun po mga kapatid Of course, laging sa pangalan ni Jesus at yung blood niya. So kaya, by faith, bawat isa sa atin, huwag kayong mahiya. Gamitin tayo ni Lord. Magpagamit tayo, di ba? Para mag-pray ng mga tao. And magugulat ka, tingnan mo. Dahil naniniwala kay Jesus, isa pang sign, you will lay hands on the sick, at ang sabi sa Bible, they will recover. So ikaw mismo, pag-pray mo, magugulat ka, tingnan mo, kasi naniniwala tayo kay Jesus. Hindi naman ikaw magpapagaling si Jesus Gagamitin ka lang niyang vessel. Amen. Ayan, sabi mo siya, at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Diba? So kaya po, kung tayo, sumusunod tayo kay Lord, ginagawa natin, inuutos niya, great power, may great favor. Ano sabi dyan? Lubusang pinagpala ng Diyos. Sinong gustong lubusang pagpalain ni Lord? Diba? So kaya po, mag-reach out tayo. Sabi sa talatang 33, makita natin ang early church ay buhay na buhay
sa pag-abot ng mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus. Puno sila ng apoy at tapang habang pinapahayag ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kinukwento nila ang makapangyarihang kwento ng kaligtasan at dahil dito, maraming buhay ang nabago at nadala sa kaharian ng Diyos. So, may mga kilala po ba kayong hindi pa Kristiyano? May mga kilala tayo? May po, share lang kayong testimony nyo. Diba? Share nyo lang paano kayo binago ng Panginoon. Powerful yun. Pag nakita nila ikaw pa lang sa buhay mo, may nabago na sa'yo. It's powerful ng testimony yung para mag-share tayo sa iba. So, ito po yung time na binibigyan tayo ni Lord ng fresh fire sa puso natin, kagaya nung sigasig ng early church. Yan. Alam niyo po kung may isang bagay na sobrang kailangan ng church ngayon, ito po yung matinding desire na makakita ng mga taong naliligtas. Di ba nakakatuwa po pag sa tahanan nagkaroon ng bagong baby, di ba? Pag na tayong cute baby, di ba? Parang saya-saya. Ganun din po sa church. Every time may bagong dumarating, naboborn again, parang baby yan. Na ang saya pag dumadami yung mga babies, di ba? Amen po. At of course, yung baby, hindi pa mabuhay pag hindi alagaan. Kaya dapat may mga nag-aalaga. Di ba? Kaya, pag hindi mapansin natin, asa na si Kanto, di na bumalik. Parang baby na hindi mo inalagaan. Kaya, nawala. Di ba? So, ang baby, mayat-maya, i-feed mo yan. Di ba? Lalo pag, newborn, every 2 hours, di ba? Papadadayan siya. Kailangan, alagaan siya. Ganun din sa mga bago. Di ba? Kailangan talaga, ma-feed mo yan ng word of God, maalagaan sila. So ito po, sabi lang kasi totoo lang, marami ng mga Kristiyano ngayon na wala nang masyadong burden sa mga nawawala. Wala na yung kirot sa puso pag sa kaluluwa ng iba. So kaya ngayong oras na to, in Jesus' name, di ba? Isa po, sa ipagpe-pray natin, mabalik yung burden natin. Na magdala ulit tayo ng souls. Kaya niyo po ba yun na yung kasama niyo araw-araw papuntang impyerno? Di ba? Kaya ba natin yun? Na ikaw lang pupunta sa langit, tapos sumalo mo sa buhay, impyerno. Wala kang gagawin, di ba? So, alam niyo po, isa po sa ipag-pray talaga natin, marinig natin, di ba? Yung tinig ng Panginoon and even yung picture ng hell. Di ba po? Imagine niyo po sa impyerno, bigyan lang natin ulit ng ng diin lang ngayon. Di ba? Naranasan niyo po ba yung parang masama yung pakiramdam niyo dahil gabi? Tapos gusto mo mag-umaga para alam mo may something kasi pag maliwanag na eh. Pero sa impyerno po, walang liwanag. Di ba? Yung anong pakiramdam nila doon, ganun na forever. Di ba? So pag minsan, nawawala na sa isip natin yung impyerno eh. Di ba? Pero imagine, ganun katindi yung kakaharapin ng mga taong nandun na mag-isa nga iniisip ko po, grabe, yung mga taong dito sa mundo, nagpapayaman, todo-todo na masama sa pagpapayaman. Pero yung alam mo, sobrang yaman na, di ba? Nag-gain na yung buong mundo. Pero wala naman sa Panginoon, loses his own soul. Bali wala, dahil after ng buhay na to, hindi yung buhay dito yung matagal. Ang pinakamatagal na buhay saan? Sa eternity, di ba? It's either hell or heaven. And kaya po, di ba, lalo yung mga nagpapakamatay, lalo yung mga, di ba, parang nadala na sa sitwasyon nila, parang Lord, have mercy. So, kailangan po muli ng mga taong magkakaroon ng burden. Di ba? Tingnan niyo yung mga classmates nyo sa mga kabataan natin. Tingnan niyo yung mga classmates nyo. Kaya niyo ba yung mga classmates nyo pupunta ang impyerno? Wala kang gagawin. Di ba? Na ikaw alam mo yung way. Alam na alam mo yung kaligtasan. Meron kang parang kumbaga, lahat may sakit. Ikaw may gamot ka. Wala ka bang gagawin para mabuhay sila. Hayaan mo lang mamatay yung mga tao may sakit. Pero ikaw dala mo yung gamot. Alam mo yung parang, pag binigay mo tong gamot na to, gagaling sila. So, yun po yung meron tayo mga kapatid, di ba? So, by faith, mawala na yung mga walang pakialam, di ba? O parang wala ka na pakialam, sige, pamilya ko punta sa impyerno. Kundi mabalik ulit, di ba? Yung burden natin na Lord, magkaroon ng kaligtasan. Yung mga loved ones. So, ito, heart check lang. Tingnan natin. Kung meron pa tayong puso para sa evangelism, kailan yung last time na sobrang na-break yung heart mo para sa lost soul? Yung pinagpe-pray mo, umiiyak ka, Lord, ligtas mo yung nanay ko, ligtas mo yung tatay ko, Lord, mahabag ka. Kailan yung huling time na yon? Kung matagal na, diba, it's time na maibalik. Connect to the Holy Spirit para maibalik yung burden mo for the lost. Kailan yung huling nag-pray ka ng todo para sa isang taong namumuhay sa kakasalanan? Kung pinagpe-pray mo yung taong to, lost siya, o talagang parang nag-backside siya, nawawala siya, pero todo pinagpe-pray mo siya para makabalik.
Kailan yung huling kinausap ang isang tao tungkol sa relationship niya kay Lord? Meron po ba tayong nakausap na tao? Kailan yung huli? Nakiusap na, kamusta yung relationship mo kay Lord? O kamusta ka? Kailan mo ba si Lord? May relationship ka ba kay Lord? Kailan po yung time na yon? At kailan yung huling gumawa ka ng matinding effort para maisamang unbeliever papunta kay Lord? O punta sa church, di ba? Willing kang ilibre siya ng pamasahe o willing ka, di ba? Di ba na kahit na pagtawanan ka, pero yayayain mo, pupunta ng church. Kailan po yung nag-effort tayo para may masama? Alam niyo po, according sa pag-aaral, 90%, listen, 90% ng nakapunta sa church, hindi po dahil nabasa na lang nila sa Facebook, ay may church pala dito sa Eleanor Building. 90% daw po na nakapunta sa church ay binitbit lang din ng kapwa nila. It's either pamilya or kapitbahay, ayan, or kaibigan. And we can see even in our church, di ba? Hindi naman kayo nakapunta lang dito dahil nabasa niyo lang. Ano sabi nga, 5% lang, parang o 3% lang yung ganon. Pero 90%, paano sila nakakilala kay Lord, may nagdala sa kanila. May umakay, may nag-ano talaga, para makasama sila. So kung lahat po tayo dito by faith, di ba, magdadala tayo, di ba? So syempre siguro sa next building na kasi dito talaga tayo kasya dito. Puno agad yon. Amen po. Di ba? Magkakaroon tayo ng burden ulit. Magawa tayong effort. Dahil ako dati may mga estudyante noon na kaya nila na isama yung classmate nila, ilibre pa nila. O, pag sumama ka sa akin, pakain yung tamama yung Jollibee. Di ba? Dahil mo lang muna sa mga pagkapagkain, di ba? Nilalala ko yung Ate Sharon, sumama siya dahil may pantry doon, may pantry. Di ba? Ganun. Siyempre, ganun lang una. Ngayon, si Ate Sharon nagpapapantry, di ba? Yun, ganun testimony. Umatanda ko siya dahil may pantry, kaya, pero ngayon, nagpapapantry na siya. Ayan. So, sabi dyan, kapag hinanap natin si Lord, next na. Kapag hinanap natin si Lord sa area na ito, ayan, posible talaga na itong taong to, kumilos siya sa atin, simulan natin ito pa rin, ang Great Commission with passion and power in our hearts. Baka ito na yung taon na makakita tayo ng resulta na ikagugulat natin. Hindi mo akalain si JJ, isang section, madadala sa school. Isang section niya, dadalhin lahat, mag-care group. May faith in Jesus' name. At kalwalatian ng Panginoon. So, hindi mo alam, mula sa iyo pala, titanong sila, yung bukal ninyo, di ba? Kaya mo evangelize. Di ba? Kailangan mo lang buksan yung bibig mo. Kaya po mga kapatid, di ba? Hindi mo alam yung mga tao nakakausap mo sa Facebook. Di ba? Kailangan nag-aantay lang pala yan, invite mo. Nag-aantay lang pala yan, nasyaran mo. Hinug na pala, o yung boss mo, o yung katrabaho mo, nag-aantay lang na may mag-akay sa kanya. Tandaan po natin 90% na nakapunta ng church, binitbit lang. Amen. Kaya nyo po, kaya kayo napunta dito, may nag-invite lang din sa inyo. So kung ginawa sa atin yon, bakit hindi natin gawin sa iba? Kung handa tayo at bukas ang puso natin magpagamit sa Kanya, pwedeng ito ang taon na maraming tao, amen, ang lalapit at makakilala sa Panginoon. So, what if po, ito na, what if, i-turn natin yung mga what ifs natin into why not? Bakit hindi? Diba? Kesa, what if, paano kaya kung ito yung taon, gawin natin, why not? Hindi ba natin gawin, di ba? So, i-turn natin yung mga what ifs na yan sa why not? Why not believe that Jesus is able to make 2025, itong last half ng year of renewal, rejoicing, revival, and reaching. Bakit po? Because we serve a God with whom nothing is impossible because anything is possible. So, paano mangyayari yan? Ito po yung gagawin natin. We need to plug. Sabihin niyo po, di ba? Isasaksak natin sarili natin. Yan. Magpa-plug tayo to the power of prayer. Pangalawa po, passion. Ayan. Next natin, passion. And proclamation. Ayan. So, kaya po, ngayong oras po na ito, ang prayer natin, di ba? Sinong gusto na itong next 6 months mo, year of renewal mo, rejoicing, revival, and reaching. So, kukonect tayo. Not just to the power of the Holy Spirit, but to the person of the Holy Spirit. Bakit po? Yun po yung isang, naalala ko po, nung umatin kami nung last Thursday nga, sa Cunataso Loob, yung Activate.
Hindi ko po makalimutan yung sinabi, although natututunan talaga natin yun, pero gusto ko lang pong i-impart yun sa inyo. Na di ba lagi ko pong sinasabi nga, si Holy Spirit hindi siya power, di ba? Hindi siya force lang, di ba? Person siya. And ang ganda ng challenge na nabi ni Pastor Vlad doon na, for the next 6 months, sabi niya, for the next, try ka lang, half lang year. Instead na, iniisip natin, di ba? Ano kung gusto mong paglingkod para kay Lord? Lord, I want to live for you. Why not, gawin natin, Holy Spirit, live through me. Sabi niyo nga, Holy Spirit, live through me. Alam niyo po, for itong mga nakaraang araw, mula nung araw na yun, sabi ko nga, oo nga, no? Kaya tayo napapagod talaga mag-ano. Siyempre, physical lang, napapagod naman tayo, tao pa rin tayo. Pero yung turn na napapagod na parang na-burnout ka, bakit ayaw mo na maglingkod, or ayaw mo na mga bagay-bagay. Kasi ginagawa natin nga on our own. Pero ang challenge ko nga po, gaya ng sinabi ko all night, ang challenge ko po sa bawat isa, for the next 6 months, ang i-work out natin, yung relationship natin with the Holy Spirit. With Jesus, of course. Jesus, through the Holy Spirit in us. Paano po yun? Lagi natin iisipin, ito yung challenge ko yung ayaw magbasa ng Bible, tayo yun, yung sarili natin. Pero si Holy Spirit, gusto niya lagi yung Word of God, of course, Word of God. Kaya pag sinabi mo, Holy Spirit, Lord, tulungan mo ako, magbasa ka ng Bible through me. Yan yung prayer. Kumbaga, ito po, para lang ginagawa ko lang po madali na maintindihan niyo. Holy Spirit, read through me. Alam niyo po, bigla kang gaganahan magbasa ng Bible. Bakit? Hindi ikaw yun eh. Sino? Si Holy Spirit, di ba? It is no longer I, but Christ. Yung meaning ng Christ, anointed one. And bakit anointed si Jesus? Because the Holy Spirit is upon, the Spirit of the Lord is upon me. Sabi niya. So kaya po, every time na nagbabow down tayo sa authority, di ba, ni Jesus, it's no longer I, Lord, but Christ, bebend natin, si Lord yung kikilos sa buhay natin. So ito po sabihin natin, oh Lord, starting na yung oras na to, sa mga nanay, Lord, tulungan mo nga akong maging nanay, di ba? Holy Spirit, tulungan mo akong maging Christian, di ba? Godly nanay. Work through me. Diba? Yung illustration ko po noon, alam niyo po yung gloves, di ba? Mga nanay, pag maglalaba, di ba? Nag-iba. Mas mama kasi maling mag-gloves eh. Pag suot mo na yung gloves, ano mangyayari dun sa gloves, di ba? Kukilos lang siya kung ano yung gagawin mo. And imagine niyo po ngayon, tayo po mga gloves. And sabihin natin, Holy Spirit, work through me. So, kung anong gagawin natin, kung anong gustong gawin ni Holy Spirit, nakuha po natin. So, araw-araw, sa mga nagtatrabaho, dito Arnel, nag-drive. Holy Spirit, mag-drive ka nga through me. Ano mo yung lahat ng gagawin mo? Holy Spirit, tulungan mo ako dito. Holy Spirit, mag-aral ka sa pamamagitan ko. Through me, Lord, ikaw nga mag-aral. Gulat ka, bilang ang talino mo na. Bakit? Kasi nandun lagi yung surrender. Diba? Nahirapan ka patawarin yung mga tao. Holy Spirit, patawarin mo nga sila through me. Para mapatawad ko. Magulat ka makapagpatawad ka. Bakit? Kasi di ikaw yun eh. Nakuha po natin. Nagets ba natin? Yun yung sasabi ko po. Na you just allow the Spirit, Lord, surrender ako sa'yo. Sige, Holy Spirit, Lord, have it your way in my life. And for the next 6 months, ang i-work out natin, maging intimate, maging close. Huwag mo isipin yung resulta na kailangan sobrang gumaling ako sa pagtuturo. Dapat gumaling ako tumugtog. Ang unahin natin, we are connected to the person of the Holy Spirit. And ano mangyayari? Pag connected ka, di ba? Sabi ni Jesus, I am the vine. We are the branches, di ba? Pag connected ka sa vine, magpo-flow na lang lahat at magiging mabunga ka. Ba, Holy Spirit, ikaw nga magturo ngayon para sa atin. You just allow Him, di ba, mag-speak para sa'yo. Tingnan natin ito, challenge ko for the next 6 months, itong bago matapos ang 2025, i-work natin na maging close talaga to hear, di ba, unahin siya, and maghulat tayo. When we are plugged into the power of prayer, passion, and proclamation, makikita natin, magaganap ito sa buhay ng bawat isa. Yung character, mababago sa buhay natin. Diba? Kaya mahalaga nga yung gifts,
Mahalaga rin yung fruit of the Spirit. Huwag daw tayong anointed, pero annoying. Diba? Anointed, pero ayaw ng mga tao kang kasama kasi, nakakahiyo yung ugali. Diba? Dapat, puspos ka ng banal na Spirit pero punong-puno ka ng love. Dahil yun yung fruit. Amen po. Diba po? Kaya by faith po, right now, yan po yung i-desire natin. Mas makilala pa natin, diba, si Lord. Do the Holy Spirit at work in our lives. Maging mas mabunga ang bawat isa dahil connected tayo lagi. Sabay. So, tayo po tayong lahat ngayong oras. So, before po tayo mag-communion, ayan, awit lang tayo ng isang awitin sa oras na to. Ayan. So, ano na lang, ang pusong basag na lang, pero bubuin ni Lord sa hindi. Ayan po. So, right now po, let's just take this time habang umaawit lang tayo na, Lord, tulungan mo talaga ako ngayong oras na to. Diba? Na yung mga what if dyan, maging why not sa buhay ko. Kung may nangangailangan po dito, diba? You need to be renewed by the Lord. You need to be refreshed. Kailangan mo ma-restore. Kailangan mo na ma-redeem. Itong oras na to, if we will just surrender. Sabi ni Lord sa akin, yung nga po, diba? 2 words, kung gusto mong ma-maintain na talagang yung presence ni Lord sa buhay mo, we need hunger and surrender. And nadagdagan ko na rin po, anger. Anong anger? Yung anger na hindi yung galit na sa kapwa. Kailangan dumating ka sa point na galit ka na sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, galit ka na napukul kang dinadaya ng demonyo. Diba? Ngayon, masaya-saya mo, up ka ngayon, talagang on fire ka, tapos may problema, bilang buksa ka na naman. Wala na naman, lahat ng mga inaral mo, wala na agad. Wala na naman yung joy. Huwag ganon. Diba? Dati magalit ka na hindi pwede dapat ang Christian life ko from glory to glory. Onward ever, hindi backward. Backward never dapat, diba? Pero kung hindi ka pa makasabi na parang laging ka lang, okay na, dito lang ako, hindi mababago yung sitwasyon mo. Pero unless ngayong oras na to, magalit ka na ibig sabihin, ayaw ko na lang, lagi na lang ubos yung para laging wala, parang isang kahit isang tuka, di ba? Kailangan may mabago na. Lord, for the next 6 months, hindi na ako papayag. Lagi na lang akong late, di ba? O lagi na lang akong wala, laging lack. O lagi na lang pasaway. Hindi na papayag, Lord. Ngayong oras na to, kailangan magkaroon ng anger. Kumbaga, huwag ka nang pumayag na ganyan na lang. And pangalawa po, we need hunger. Lord, I want more. I want more, Lord. Presence mo. And pangatlo po, surrender. Sa surrender, papakumbaba ka kay Lord. Lord, patawarin mo ako, linisin mo ako, Lord. Have it your way in my life. So, kung meron po mga tao dito, ayaw mo na sitwasyon mo ngayon. Gusto mo na magbabago, Lord. Magbabago to. Then be hungry for the Lord. More. Sino gusto ng more? Strive for more. And let's surrender our lives to the Lord. So, lagi lang po ako nagpapataas ng kamay. Kasi just an act of surrender. Pwede ba natin taas lang yung kamay natin kay Lord ngayon? It's an act of surrender. Lord, sinusuko ko. Isipin nyo ngayon para kang gloves. Diba? Holy Spirit, suot mo. Diba? Lord, use me for your glory. I surrender to your will, Lord. And expect pupuspusin ka ng Panginoon ngayong umagang ito. So, papakumaba tayo. Let's just sing this song. Habang umaawit, yung mga kailangan ng healing sa katawan mo ngayon, mag-flow yan. Flow na yung gloves ka, di ba? Mag-overshadow si Holy Spirit sa'yo. You will feel that in your body. May mga makakaramdam sa'yo na sobrang init or alam niyo, gaang. Just allow the Spirit of God. Huwag ka matakot. Just allow the Spirit of God to flow, to touch you. Kung yung mga matitigas na puso ngayong oras na to, durugin, Lord. Malambot na yan. And just allow the Spirit of God to flow right now. Hallelujah. Lord. Oh, hallelujah. In the first month, in the first Sunday ng mid-year ngayong oras na to, just allow the Spirit of God to flow. Hallelujah. Oh, Sharabasika Papa Shandara. Holy Spirit will make room for you. Big room. Holy Spirit, have it your way, Lord. We're yours. Sharabasika Papa.
sa bawat kaluluwa, sa aking kahirap, sa bawat hamon at panalangin, di mo ako iniwan. Itataas ang aking pangalan sa Diyos na mapangin, sa aking ang tunay o ang alay ko ay pusong basta ng papangong mabas sa iyong presensya. Sa bawat alon ng buhay, suliranin, iba'y pinirap. Salita mo'y ay di mo iiwan. Jesus, ay pusong basa ng kapatong mapakit sa wapo kasi ang ay pusong basa ng kapatong Sa akin ang tunay ko ang alay ko.
Just touch each and every one today, Lord. Fill everyone, Lord, right now from the top of their head, Lord. The soul of their feet, the tips of their toes right now. Holy Spirit, Lord, just touch your people. Touch your people, Lord. Shalabasita, Halabasita, Pashandala, Ora Bashika, Basata, Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Hallelujah, aming Diyos na mga pagkailip sa lahat ng palamamang. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin ngayon. Salamat sa mensahe na binabang mo sa buhay ng bawat isa. Iniwala ko, Lord, sa oras na ito ay i-touch mo, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, Lord. We receive today, Lord, the fullness, Lord, the fullness of the Spirit. Salamat, Panginoon, Lord, for healing our bodies, for healing our minds, our hearts, Lord. Salamat, Panginoon, you heal even our finances, Panginoon. Salamat din, Panginoon, Lord, dahil may mga pangungusap ka ginawa sa bawat isa. Thank you, Lord, for stirring up our faith, Lord. And we believe, Panginoon, Lord, na sinabi mo ito ay gagawin mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, mas bawat isa, Panginoon, Lord, that are angry right now, Lord, in their situation, Lord, hindi na kami pumapayag, Panginoon, Lord, sa lahat ng pantalayan ng demonyo sa buhay namin. Kaya sa oras na to, with authority of your word, Panginoon, with authority of the name of Jesus, by your blood, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin, pinawasan namin, Jesus' name, at sa kuya namin na walang dugo ni Jesus, kinapalayas namin, lahat ng mga demonyo sa ng kahirapan, kawalan, Jesus' name, buhang ko na nga, rebuke it out, rebuke out our power name, Jesus' name, get out of our lives, Jesus' name, lahat ng mga sakit na ramdaman, rebuke namin ito out of our bodies, in Jesus' name, the will of God sa aming buhay, ay malakas kami, Lord, we are strong in you, Lord, in the power of your might, kaya ang mga pagkihina, ay luwasan namin, Jesus' name, lahat ng mga sakit sa katawan, lahat ng alayas namin, Jesus' name, and declare, Lord, patuloy, Lord, ang kagalingan ay panaluhin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isang kalakasan, Lord, at mula sa iyo, refreshment, Lord, in the mighty name of Jesus, even, Lord, the passion for you, Lord, pag-aguin mo ulit, Lord, sa aming mga puso yung mag-ibig namin sa iyo, Lord, and help us, Lord, to have compassion for the lost. Holy Spirit, work to us, O God, tulungan mo kami mag-evangelize, Lord, tulungan mo kami mag-disciple, tulungan mo kami, Panginoon, gawin lahat ng ministry for you, Panginoon, Lord, dahil ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay, Lord. Kaya I pray, Lord, for the next 6 months, you will see, Lord, yung result, Panginoon, dahil, Lord, it's not by might, nor by power, but by your Spirit. We can do all things through you, Holy Spirit, through you, Christ, who gives the strength, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Lord, I pray yung mensahe na rin namin today, hindi lang namin narinig at doon sa kabila, kundi, Lord, ilagay mo sa puso namin, pagkaroon ng rema, yung application, at may share pa namin sa iba. Salamat sa lahat, Lord. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.